Balita sa Senyo. Viva Pitsenyor, Halabira, Arya, Sanosenyo. Yan ang malakas na sigaw ng mga Sanosenyo sa kanilang pagdala ng maligning at makulay nating selebrasyon na Tanglawan Festival sa Sinulog Festival ng Cebu City at Dinagyang Festival sa Iloilo City. Nagsisimula pa lang ang 2025 pero kabi-kabilang kwento na ng tagumpay at galing ng Sanosenyo ang ating nasasaksihan at nauukit sa ating kasaysayan. Bukod pa dyan ang iba't ibang naglalakihang mga proyektong pang-infrastruktura na formal ng pinasinayaan sa pamamagitan ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes na pakikinabangan ng bawat pamilyang Sanosenyo. Bilang bahagi ng paghahanda sa ika-10 taon ng Tanglawan Festival at ika-25 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, nakibahagi ang mga Sanosenyo sa kauna-unahang pagkakataon sa Dinagyang Illumination Philippine Light Festival 2025 sa Iloilo City. Bit-bit ang halos 100 delegado. Target lock ng mga Sanosenyos na paningningin ang downtown Iloilo. Pagkagat ng dilim, ang mga ilaw mula sa lampara ng Tanglawan Festival at maningning na kasuotan ng mga Sanosenyos ang nagpamangha sa libo-libong dumagsa sa Illumination 2025. Muling nagdigning ang Tanglawan Festival dahil humakot ito ng mga parangal. Nakamit ng mga Sanosenyos ang mga technical awards gaya ng Best in Performance at Best in Music. At kahit first time sumali, nag-iwan ito ng marka dahil itinanghal na first runner-up ang Tanglawan Festival sa Illumination 2025. First runner-up is Tanglawan. Of course, masayang-masaya ang bumubuo ng Tanglawan Festival ng lungsod ng San Jose del Monte sa ating pagkapanalo dito sa Dinagyang Festival Illumination 2025 bilang first place ng Illumination. Kaya po, maraming salamat sa lahat ng naging bahagi ng ating paglahok dito sa Dinagyang Festival 2025. We are very grateful to our very supportive Mayor Arthur B. Robes and our Congresswoman Florida P. Robes with the guidance of our City Admin, Dr. Dennis M. Booth. Sa sinulog kitang tanan mong pitsenyor. Senyor kang lolo kini, senyor kang lola kini, senyor kang tatay kini, senyor kang nanay kini. Sa Sinulog Festival 2025, bit-bit muli ng kabataang Sanosenyo ang tanglaw ng lungsod upang ipakita ang makasaysayan, makulay at maningning na selebrasyon ng lungsod ng San Jose del Monte. Sa awarding ceremony, nakamit ng Tanglawan Festival ang 5th place Best in Musicality sa pagtugtog ng St. Joseph Band at Sapang-Palay National High School Drum and Lyre Band at sa pag-awit ng 4 na singers ng Tanglawan sa Sinulog. Formal nang binasbasa ni Reverend Father Eric Bagay ng Christ the King Parish ang bagong 3-story building ng San Rafael Bagong Buhay Elementary School. Pinangunahan naman ni Congresswoman Florida P. Robes ang ribbon cutting ceremony at unveiling of glass marker kasama si Schools Division Superintendent Dr. Leonardo Canlas at ibang mga guro, simbolo ng opisyal na pagbubukas ng bagong mga silid-aralan. Ang bagong gusali na may 9 na silid-aralan ay malaking tulong hindi lang sa mag-aaral, kundi maging sa mga guro upang makapagturo ng maayos at makapaghatid ng dekalidad na edukasyon para sa mga estudyante. Kasabay nito, pinangunahan naman ni Reverend Father Bernabe Bing de la Cruz ng The Most Holy Rosary Parish Church ang pagbabasbas ng bagong multipurpose building ng Barangay Minuyan 4. Formal na rin binuksan ni Congresswoman Florida P. Robes kasama ang sangguniang barangay ang bagong barangay hall. Paglilingkod ka lang dahil nga yung ating city ay gumaganda na,
Siyempre, ang barangay pinagaganda nila. No? Pinasinayaan na ang dalawang palapag na multipurpose building para sa mga residente ng Barangay San Roque. Sa parehong araw, pinasinayaan na rin ang isa pang multipurpose building sa kalapit barangay ng Paradise Tree. Kasunod dito ay ang pagbubukas sa publiko ng bago, maganda at kauna-unahang tulay sa Nazario Road, Area A1 ng Barangay Paradise Tree. Sa pangunguna ng ama ng lungsod, Mayor Arthur B. Robes, patuloy na nahahatid ang mga programa at proyektong nakakapagpadama ng agarang resulta at solusyon dahil sa iba't ibang mga aktibidad na inilulunsad ng pamahalaang lungsod. Progresibong lungsod at asensong ramdam, yan ang napatunayan sa isinagawang year-end report kung saan inilatag ang mga accomplishment at assessment ng city government sa taong 2024. Every year naman ginagawa natin. At least from there, we will know kung nasaan na talaga ang San Jose del Monte. Inilatag din ang mga plano at proyektong tatahakin ng pamahalang lungsod ngayong taong 2025 na tiyak makakatulong sa pagpapaunlad sa bawat pamilyang Sanoseño. Sa isinagawang Department Performance Commitment and Review, nakuha ng city government ang 4.62 na overall agency rating, katumbas ng very satisfactory grade. Ramdam na paglilingkod bayan ang naging basihan ng nasa 2,000 respondents na tumugon sa isinagawang survey for top performing mayors Region 3 Central Luzon ng Social Pulse Survey, pulso ng bayan nitong Enero 2025. Pasok sa top 5 performing mayors of Bulacan ang ama ng lungsod ng San Jose del Monte, Honorable Arthur B. Robes, na nakamit ang 93.2% public satisfaction sa mga San Joseñong tumugon sa naturang survey. Personal na nag-inspeksyon si Mayor Arthur B. Robes kasama ang Department of Public Works and Highways sa malapit ng matapos at buksan na bypass road sa Barangay Gayagaya. Inaasahang makatutulong ito upang mas mapabilis pa ang biyahe ng mga San Joseñong mananakay at mga motorista. Maaari nang magproseso online ang mga negosyanteng San Joseño ng kanilang business permit renewal, hatid ng pamahalaang lungsod para sa mas mabilis at iwas pilang transaksyon mula January 2 hanggang January 20. Isinagawa ng City Human Resource Management Office sa pangunguna ni CHRMO Head Wilma Abela ang onboarding program ng mga newly hired and promoted employees ng pamahalaang lungsod. Ang onboarding program ay bahagi ng recruitment, selection and placement ng CHRMO kung saan ipinapakilala at ipinapaliwanag sa mga kawani ang kani-kanilang tungkulin at responsibilidad upang mas maging epektibong kawani ng pamahalaang lungsod. Pinulong ni Mayor Arthur B. Robes ang mga miyembro ng Local Finance Committee upang talakayin ang tamang paglalaan ng pondo at matiyak na sapat ito sa kabi-kabilang mga programa at proyekto ng pamahalang lungsod sa buong taon. Nagpatuloy ang releasing of appointments sa mga job order employees sa iba pang mga opisina nitong Biyernes sa New Government Center. Isinagawa nitong Miyerkules, January 22 ang 2025 elections ng City Government Employees Association o CJEA na nilahukan ng mga kawani ng pamahalaang lungsod. Muling nahalal sa pwesto si President Zar Andes mula sa Office of the City Mayor, katuwang ang kanyang vice-presidente na si Jeremy Belleza ng Tricycle Regulatory Unit. Bagong taon, bagong libro. Ito ang handog ni Office of the City Civil Registrar Officer in Charge Dr. Maricel Cabiling Ramos sa isinagawang marriage counseling kasama ang higit 10 magkapareha nitong Martes, January 7 sa New Government Center. Mainit na tinanggap ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte sa pangunguna ni Mayor Arthur B. Robes ang benchmarking activity ng mga bisita mula sa lungsod ng General Trias Cavite na sina Mayor Luis Jonjon Ferrer IV, unang binisita ng alkalde at mga kasamahan nito ang New Government Center, gayon din ang River Park Esplanade, Congressional District Office, City Convention Center sa Barangay Sapang Palay proper at Savano Hotel sa Barangay San Manuel. Una sa lahat, papasalamat ako kay Mayor Arthur Robes sa pagtanggap po sa amin dito sa aming grupo. Kasama ko si Kong Oni at ang Sanggunian. Sobrang ganda ng experience natin. Pareho kami city, pero ang dami ko pa natutunan sa pamamalakad, sa pagkapagawa ng mga programa at proyekto. Actually, we're planning to sana build a new city hall this year. So, the main reason ba't ako pumasyal dito dahil nabalita ko saan ba yung may magandang bagong city hall at na-surprise ko hindi na-surpass yung expectation namin no? Sobra. Yung parang yung lahat ng gusto natin pinapangarap, parang nagawa na ni Mayor
Art, dito sa inyo. Nagtipon-tipon ang mga secretaries ng sanggunian mula sa lalawigan ng Bulacan para sa kanilang monthly regular meeting. Tinalakay nila ang mahahalagang usapin tungkol sa maayos na proseso ng pagsasagawa ng ordinansa na magagamit nila sa kani-kanilang mga lugar na tiyak na pakikinabangan ng bawat Bulakenyo. Nagkaroon rin ng pagkakataon ng umikot sa New Government Center ang mga kalihim upang masilayan ang moderno at organisadong City Hall at Session Hall. Formal nang binuksan ang 2025 Division Schools Press Conference o DSPC sa pangunguna ng DepEd City of San Jose del Monte na may temang Empowering Voices, Nurturing Responsible Campus Journalism in Support of the Matatag Curriculum. Nagtagisan ng galing at husay sa iba't ibang larangan ng campus journalism ang 2,041 students mula sa elementary at high school ng 61 eskwelahan sa lungsod. Road to Forever na ngayong 2025 ang 28 pares ng mga Sanosenyong opisyal na nagpalitan ng matatamis na pangako at sumpang pagmamahalan sa isa't isa sa isinagawang civil wedding ng Office of the City Mayor. Lumobo na sa 106,961 ang kabuang bilang ng mga turistang mainit na tinanggap ng lungsod ng San Jose del Monte nitong Disyembre ng nakaraang taon batay sa datos ng City Tourism Office sa pangunguna ni Robert P. Ramirez Jr. 106,827 dito ang local tourists at nasa 134 international tourists naman ang dumayo pa sa The Rising City mula sa iba't ibang mga bansa. Sumailalim ang mga barangay tanod mula sa ikalawang distrito ng lungsod sa isang seminar upang mas pagtibayin ang kanilang kakayahan na panatilihin ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod nitong January 2 sa City Convention Center. Personal ding bumisita sa programa sina Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes upang sila ay kumustahin at maiparamdam ang kanilang pasasalamat sa mga tanod na mahusay na ginagampanan ng kanilang tungkulin. The search is on para sa mga bagong manlalaro ng CSJDM Rising Stars. Nagpakita ng kanilang galing sa basketball ang mga manlalarong Sanoseño na nagmula pa sa iba't ibang koponan at mga paaralan sa lungsod upang mapabilang sa official basketball team ng The Rising City at muling maiuwi ang kampyonato. Pinangunahan ni Mayor Arthur B. Robes ang paglagda ng Contract Service Agreement sa pagitan ng Pamahalaang Lungsod at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Pinagtitibay ng kasunduang ito na maisakatuparan ng mga programa sa ilalim ng Public Utility Vehicle Service Contracting o PUVSC, kabilang narito ang pagbibigay ng incentive sa mga miyembro ng iba't ibang transport group sa lungsod ng San Jose del Monte. Pinulong ng City Public Order and Safety Office o POSO sa pangunguna ni retired Police Colonel Pedro Ramos, ang mga area commanders sa lungsod kanilang tinalakay ang iba't ibang isyong panlipunan upang siguraduhin ang kaligtasan at seguridad ng bawat Sanoseño. Kung Hey Fat Choy, sinalubong ng pamahalang lungsod ang makulay, masaya at mabiyayang Chinese New Year sa pamamagitan ng pagtanggap sa pagtatanghal ng Philippine Tong, Sun Dragon and Lion Dance Group. Nagpatuloy rin ang pagtatanghal sa iba't ibang barangay ng lungsod katulad ng Nolasco Public Market sa barangay Tungkong Mangga, Pabahay Public Market sa barangay Muzon South at Sample Public Market sa barangay Bagong Buhay 1. Pirmado na ang 14th Local Colleges and Universities Athletic Association o LCUAA Memorandum of Understanding para sa Athletic Event Competition 2025. Ang naturang pirmahan ay kumpirmasyon ng The Rising City of San Jose del Monte na magsisilbing host ng naturang athletic event. Pasok ang The Rising City of San Jose del Monte sa 15 child-friendly local government units na kinilala sa buong lalawigan ng Bulacan. Sumailalim ang mga kabataang Sanoseño sa isinagawang Youth Mock Election ng Commission on Elections San Jose del Monte sa pagtutulungan ng City Youth and Sports Development Office o CYSDO at ng City College of San Jose del Monte. Layunin nito na bigyang kaalaman ang mga kabataang Sanoseño sa sistema at kahalagahan ng pagboto sa demokratikong lipunan gamit ang bagong Automated Counting Machine o ACM para sa nalalapit na midterm election 2025. Tulong-tulong ang bawat pamahalaang barangay at ang pamahalaang lungsod sa pagpapanatili ng kalinisan sa pagsasagawa ng lingguhang clean-up drive sa pangunguna ng City Environment and Natural Resources Office at Department of the Interior and Local Government. Katuwang ang mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Efren C. Bartolome Jr., patuloy na naisusulong ang mga ordinansa at resolusyong magpapabuti at magpapaunlad sa lungsod ng San Jose del Monte.
sinalubong ng mga bagong panukalang batas at ordinansa ang mga barangay ng lungsod sa 128 regular session ng Sangguniang Panlungsod na pinangunahan ni Vice Mayor Efren Bartolome Jr. Tinalakay dito ang ordinansa sa Barangay Santo Niño 1 at Minuyan 5 sa pagsusulong ng pagbabago o pag-amyenda ukol sa buwis, butaw at iba pang singili na mas mapapabuti ang sistema ng pamamahala ng mga pondo at makapagbigay ng mas maayos na serbisyo sa mga residente. Pinangunahan ni Vice Mayor Efren C. Bartolome Jr. ang 129th regular session ng Sangguniang Panlungsod ng San Jose del Monte. Bahagi ng sesyon ay ang pag-aproba ng konseho sa proposed barangay budget ng mga pamahalaang barangay ngayong 2025. Kabilang rin sa mga tinalakay ang panukalang i-extend ng deadline ng business permit renewal hanggang February 28 mula sa orihinal na deadline nito na January 20. Sa ika-130 regular session ng Sangguniang Panlungsod ng San Jose del Monte, isa sa mga natalakay sa sesyon ay ang usapin ukol sa Ospital ng Lungsod ng San Jose del Monte o OLSGDM, kung saan nakasama si Chief of Hospital Dr. Erbe Bugay upang sagutin ang mga tanong ng mga konsehal. Isa sa solusyon ay madagdagan sana sa susunod nating budget yung funds para matugunan yung ibang mga pangangailangan natin. Pinangunahan ni Vice Mayor Efren C. Bartolome Jr. ang ika-131 regular session ng Sangguniang Panlungsod ng San Jose del Monte. Bahagi ng sesyon ay ang pag-aproba ng konseho sa proposed barangay budget ng iba pang mga pamahalang barangay sa lungsod ngayong 2025. Para maipasa namin yan ay binubusisi maigi ng city budget natin. Sila kasi nakakaalam kung ano yung dapat pondohan ng barangay o kung karapat-dapat bang pondohan ng barangay. Kaya pag-akyat sa amin, konting pag-aaral na lang yan. At dahil yan karamihan dyan nakapaloob dyan basic services ng mga kabarangay natin. Kaya antimano, ina-approvean po namin pagka inakyat na yung mga budget ng barangay. Nagpapatuloy rin ang mga miyembro ng sanggunian sa pag-oorganisa ng mga pagdinig at pagpupulong sa pangunguna ng mga tagapangulo ng bawat komite upang masolusyonan ang iba't ibang usapin sa lungsod. Ang mga programang hatid ni Congresswoman Florida P. Robes patuloy na nadarama ng bawat isa saan mang sulok ng lungsod dahil sa mga Sanosenyong patuloy na natutulungan nito. Patunay ito ng alagang may sinseridad, malaki ang nagagawa sa pagpapaunlad ng San Jose del Monte. Bumisita si Senator Nancy Binay sa alagang kay ganda, arugang pampamilya ni Congresswoman Florida P. Robes nitong Sabado, January 11. Dala sa mga residente ng Dreamlandville sa Barangay Kaypian ang libreng gupit, masahe, kulay ng buhok at treatment. Lubos naman ang pasasalamat ni Senator Binay sa suportang natatanggap nito mula sa The Rising City. Mahal na mahal ko ang San Jose del Monte. Aabot sa 4,500 job opportunities sa Taiwan ang bumungad sa mga kababayan nating Sanoseño sa pagpasok ng 2025, kung saan 1,500 ang inilaan sa lungsod ng San Jose del Monte sa pamamagitan ng job fair na hatid ng tanggapan ni Congresswoman Florida P. Robes at Public Employment Service Office o PESO, katuwang ang Manila Economic and Cultural Office o MECO at Department of Migrant Workers o DMW sa ating lungsod. Ito ay importante sa ating mga manggagawang San Joseño. Yung partnership natin ginagawa with the different companies international kasi marami tayong skilled and documented mga kababayan natin manggagawang San Joseño. Nagpapatuloy ang kadiwa ng Pangulo sa paghahatid ng mura at sariwang bilihin direkta mula sa mga magsasakang Sanoseño sa Kadiwa Center at sa iba't ibang mga barangay sa lungsod. Kabi-kabilang tulong pinansyal din ang hatid ng pamahalaang lungsod sa mga Sanoseñong lubos na nangangailangan. Ramdam na kalusugan ang hatid ni Congresswoman Florida P. Robes sa pag-ikot ng medical mission, dala ang libreng check-up at mga gamot sa iba't ibang mga barangay sa lungsod. Muling kinilala si Congresswoman Florida P. Robes bilang top performing representative sa Central Luzon. Nakamit ng Atin ng Bayan ang 91.3% job performance rating para sa third quarter ng nakalipas na taon. Ramdam na ramdam rin ang tagumpay ng mga barangay sa lungsod dahil sa kanilang mga programa at mga proyektong nakakatulong sa komunidad. Dahil pa rin ito sa masikap na pamumuno ng magkatuwang sa serbisyo na nagpapakita ng magandang ehemplo sa bawat isa.
Bilang paghahanda sa darating na 2025 national and local elections, isinagawa ang Automated Counting Machine o ACM Nationwide Roadshow sa Barangay Santo Cristo na pinangunahan ng Commission on Elections City of San Jose del Monte. Dito ay ipinakita sa mga residente ang bagong ACM na siyang gagamitin sa pagboto at nagsagawa rin ng COMELEC ng voter education kung saan nabigyan ng pagkakataon ng mga dumalong residente na magkaroon ng hands-on voting experience. Balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon. Sa nagdaang taon, katuwang ng Public Information Office ang mga barangay Public Information Officers sa paghahatid ng mga balita at kwentong tungkol at para sa mga San Joseño. Kaya naman sa pagsisimula ng 2025, kasabay ng Thanksgiving ng Barangay Public Information Officers Association nitong Sabado, January 11, ay binigyang pakilala ng pamahalaang lungsod sa pangunguna ng SJDM-PIO ang ambag ng mga BPIO sa paghahatid ng napapanahong balita at impormasyon sa kanilang mga barangay. At katuwang ang mga BPIOs na ihatid ang iba pang mahahalagang balita at impormasyon mula sa 62 barangay sa lungsod ng San Jose del Monte. Hindi mapapagod sa pagpapadama ng serbisyong may puso, hatid ay pag-asa sa bawat San Joseño ang magkatuwang sa progreso, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes. Asensong ramdam para sa lahat pa rin ang mangingibabaw ngayong 2025. Sa pagsasama-sama at pagtutulungan ng bawat isa, sabay-sabay nating matatamasa ang kaunlaran ng lungsod ng San Jose del Monte. Balita at informasyon. Doble aksyon at solusyon. Balitang para sa'yo. Balitang San Joseño.